Okay. Good. Sige. Test 1, 2, 3, 4, 5. Good morning guys! Welcome again sa another episode ng Konting Kulitan. Mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. Now, before na-discuss ko sa inyo yung tungkol sa different kinds of calipers, caliper na preno sa ating mga Vespa, ngayon ang i-discuss ko naman sa inyo is yung different types ng rotor disc na ginagamit natin. Okay? So, start off tayo dun sa una, yung mga nakakabit sa ating rotor disc na which is yung fixed na rotor disc tulad nito. This one is aftermarket pero the same function, the same nung sa original natin. Bigger disc lang to, this is 220 mm. Pero ang bigat niya is, check natin sa grams, nasa 537 grams. Itong rotor disc na to, fixed. Now, ano nga ba ang difference ng kada isa? Kasi kung makikita nyo dito, meron tayong fixed, meron tayong floating disc na tinatawag, meron din tayong floating disc na carbon. So marami nagtatanong sa akin ito, ano nga ba ang difference? Bakit carbon? Bakit ano ba, mas maganda ba yan? O mas efficient ba yan? Marami nagtatanong sa akin regarding this. So ngayon, di-discuss ko rin sa inyo yung tungkol dito. Now, isa-isahin natin. Nanggaling na tayo dito sa fixed. Again, yun yung typical na rotor disc na nakakabit sa ating mga Vespa. Now, yung floating disc naman, pakita ko sa inyo to. This is from 101 Factory. Floating disc siya. Dalawa kasing klase ang floating disc. Merong isang floating disc, eto semi-floating disc. Bakit siya semi? Kasi ito yung, if you can see, teka, lapit ko yung mga rivets niya sa likod, yung mga washers niya, meron siyang spring washer na nakakabit sa gitna. Yun yung nakasandwich doon sa between the disc and doon sa nakakabit na bracket doon sa ating hub. Yan yung responsible for movement ng gitna. Yung gitna pagka nagbe-brake tayo. So ito yung nag-a-adjust doon sa calipers mismo. Yan. The same with this one. This is from JS Manuf naman. The same 220 mm. Floating disc din siya. Pero this time mas marami. Mas marami yun niya. Mas lesser ang noise nito. Mas lesser yung kalansing. Pero it's the same function as the 101 Factory. Parehas yan. So ganun din. And the design lang naman. Maraming different design kasi nito. Merong ganito parang flower type. Merong round type. Marami yan. So, papakita ko na sa inyo yung mga difference ng kada isa. Ngayon, etong mga to, it's all the same naman ang braking system. Eto, malaki lang ang difference netong carbon disc. Etong carbon disc kasi natin, it only weighs 366 grams. 366 grams lang yan. Magaan siya, plus this is also semi-floating disc kasi meron din siyang spring washer doon sa mga rivets niya. Again, same, nag-a-adjust din yan. 220 mm, pero this one is lighter. Napakagaan na ito. So, ano nga bang ang advantage, disadvantage ng carbon disc compared doon sa floating disc at saka sa fixed na disc natin? So, pag-usapan natin to. Ang carbon disc, guys, magandang gamitin kung na-reach niya na yung certain temperature kasi may working temperature to. So, kailangan mainit siya before siya maging efficient ang braking system. Okay? Now, ang rotor disc natin, hindi po pwedeng gamitin yung pads na typical na pads na nakikita mo dun sa mga Brembo or other calipers natin na designed for iron-casted na mga disc. Eto, kung ganito nang gagamitin mo, it will require also carbon na brake pads. Iba kasi ang friction pads, iba ang friction ng typical na pang-iron disc na pads compared dito. Because yung ano din ito, components din itong brake pads na to is also carbon. So, kailangan pag didikit yan dyan, pag
Pag magpepreno, iba kasi ang friction nito. Iba ang friction nito, so kailangan niya carbon to carbon din. Yung iba kasi, marami akong nakita na nagkabit ng gentong rotor disc, and then napansin ko, nung nakita ko, ang gamit nila, yung Brembo, tapos nakita ko yung pads is gento. Oo, sige, gagana. Okay, gagana yon, walang problema. The problem with that, uubusin niya to. Uubusin niya tong carbon disc. Kasi it's not designed for the carbon disc. So, mauubos yan. Pag pinapreno mo yan, kasi mas matigas to, and iba ang friction components nito compared dito sa carbon. So yan, para at least alam nung mga gusto magpakabit ng mga ganitong carbon disc, alam nyo na kailangan ang pads is also the same, carbon din dapat. Hindi pwede yung pang-iron casted. So yan. Again, yun ang difference. Now, another thing with carbon. Ang carbon, ang feel nito medyo spongy. Pagka ginamit mo to, medyo spongy to. Kasi again, it will require working temperature para siya maging efficient. Okay? So, yun yung magiging difference nyo dyan sa, not unlike dito, sa mga floating disc, fixed na disc, walang requirement ng, ng working temperature for you to get that efficiency sa preno niya. Okay? So, yan ang mga difference yan. Now, etong carbon disc natin, maganda pagka nasa working temperature siya, mas shorter ang braking distance mo kasi mas makapit siya. That's why sa racing, madalas sa racing, etong ginagamit. Kasi sa pagka ginagamit ang motor sa racing, ang braking niya when it comes to cornering, ang init ng pads mo and the init na caliper and the rotors is 3 times ang init niyan compared sa ginagamit mo lang siya within the street, within the city. So, magkaiba ang use niyan, dalawang yan. So, eto, para ako, recommended ko to, kung medyo racing ka, medyo yun ang etong gamitin natin. Pero for everyday use, akin, much better kung floating disc ang gagamitin mo. Kasi ang floating disc, unang-una, mas magandang gamitin, mas efficient ang braking, hindi ka magre-require ng medyo maselan na pads. Kung ano yung nasa pads mo, pwede na kasi it's all designed for iron casted naman yung mga typical na pads ng mga calipers na nabibili natin. Plus, eto, since mas marami siyang butas, nakahiwalay dun sa much better ang cooling niya. So, kung gagamitin nyo for stop and go ang andar nyo lagi, much better to. Mas gugustuhin ko yung floating disc. Now, difference ng floating disc, medyo mas mabigat siya ng konti kesa sa fixed na rotor disc. Kasi ito, since nakahiwalay nga yung gitna niya plus the rivet, so sasama pa rin siya sa bigat. Ang difference niya from dun sa this is 777 grams ang floating disc. Ang fixed naman ay 533 grams. So, mas mabigat lang to ng konti compared dito sa fixed. Pero, braking function at saka efficiency, much better ang floating disc. So, ayan. Pinakita ko sa inyo kung ano yung mga difference ng kada isa. Difference ng carbon, floating, and then dun sa fixed natin na rotor disc. Now, again, nagmamatter pa rin yan sa laki ng disc. The bigger the disc, the better ang braking efficiency natin. Mas malakas ang braking power kasi mas malaking surface na nakukuha ng ating brake pads. Okay? So, yan. All of this is 220 mm. Yung mga sa stock natin sa Vespa, that's 200 mm. So, may mga brackets naman para doon. Pero again, I will discuss that siguro sa another episode natin. Pero for the meantime, ito muna tayo sa ating yung discuss ko in different types ng ating rotor disc. So, hopefully, nakatulong to sa inyo. Sa mga gusto magpakabit ng mga rotor disc, ng mga kung ano ba yung mga pagkakaiba. At least, sana napaliwanag ko na maayos sa inyo ang difference ng kada isa. So, hope to see you again, boss, mga boss, sa susunod na episode natin.
I'll discuss more, and then if you want anything na i-discuss ko dito sa Scoot Monkey regarding sa mga ibang piyesa ng ating Vespa, please feel free to i-PM nyo ako or mag-comment kayo so that i-follow nyo rin yung page namin para yung page namin and then yung YouTube channel para ma-update kayo sa mga ibang videos natin na gagawin dito. So, thank you guys and hope to see you soon.